What's up? It's the Updated Weeb at sa video na ito ay tatalakayin natin ang Chapter 195 ng Jujutsu Kaisen. Sa chapter na ito ay magkakaroon tayo ng better understanding kung sino nga ba ang dalawang bagong karakter o calling game player na nag-emerge sa Sakurajima Colony. Makikita din natin dito ang kanilang napaka-unique na mga abilidad. Ang isang karakter ay napakalakas at honed na ang skills to the point na naikumpara na siya maging kay Toji Fushiguro, at ang isa naman ay kayang gumamit ng isang napakapanibagong itsura ng simple domain. Kaya naman huwag na natin patagalin pa at simulan na natin ang talakayan. Subarashi! Osatsu! Konting recap mula sa chapter 194 ay naipakita nga ang highlights ni Kamo Noritoshi habang siya ay binubugbog ng cursed spirit Naoya. Subalit at some point na kung saan ay para bang matatalo na siya, ay biglang nag-emerge ang dalawang karakter na ito na sumisigaw ng katana at sumo. Kung nagugustuhan mo ang ating chapter reviews para sa One Punch Man, Black Clover at Jujutsu Kaisen, ay siguraduhin mo lang naka-like, naka-subscribe at na-ring mo na ang bell button para palagi kang updated and notified tuwing magkakaroon tayo ng mga bagong chapter reviews. Proceeding with the chapter at hand, which is chapter 195, sa unang page pa lamang ay nagkaroon tayo ng backtrack kung ano nga ba ang nangyari at kung paano biglang nagpakita ang sumo guy at ang katana guy sa Sakurajima Colony. Unang naipresent ang katana guy na si Daido Hagane, isang calling game player. Matapos niyang ma-revive ng dahil sa kagagawa ni Kenjaku, ay na-reincarnate siya sa Kagoshima District ng Sakurajima Colony. Ang ermitanyong katana guy na ito ay nagpaikot-ikot sa loob ng Kagoshima sa Sakurajima Colony upang maghanap ng katana. And since nasa modern era na tayo ngayon, hindi siya basta-basta makahanap ng katana. And from this scenes nga ay madedepict na natin na ang katana guy ay isang samurai way back in the previous eras. Maaring nanggaling siya sa isang period na kung saan ang mga samurai ay widely known or a mainstream type of people. However, dahil nga ngayon ay nasa present timeline na siya, ay hindi na siya ganun kadaling makahanap ng mga samurai at ng mga katana, kaya naman siya ay nagtataka kung bakit wala na daw mga samurai at katana sa lugar na kung nasaan siya ngayon. Pinagpatuloy ni Daido Hagane ang paghanap ng katana hanggang sa malibot niya na ang buong Kagoshima District ng Sakurajima Colony. Makikita natin sa panels na ito na talagang napaka-persistent ni Daido Hagane na makahanap ng katana. To the point na hinahabol na siya ng cursed spirit pero naghahanap pa rin siya ng katana. And at some moment ay para bang may nakita siyang isang handle ng isang sword sa toy box ng isang bata, since makikita naman natin sa panels na ang laman ng kahon na yon ay puro mga laruan. Biglang nagalak si Daido Hagane habang kinukuha ang katana sword na ito. Subalit, ang katana sword na ito pala ay isang laruan lamang. Specifically, isang laruan na nanggaling sa Kimetsu no Yaiba or Demon Slayer merchandise. At may nakasulat pa nga sa laruan na ito na first form, water surface slash. Na-realize ngayon ni Daido Hagane na hindi isang tunay na katana ang kanyang hawak, kundi isang laruan lamang, kaya naman siya ay nalungkot ng lubos to the point na naiyak na nga siya. The next panel ay nagkaroon tayo ng diversion papunta naman kay Sumo Guy. Makikita natin na si Sumo Guy ngayon ay nasa Miyazaki District ng Sakurajima Colony at ang kanyang pangalan ay Mio Rokujoshi. Kung papansinin natin ang introduction ng dalawang panibagong players na to sa calling games, ay mapapansin agad natin na pareho pa silang walang puntos, na nangangahulugan lamang na wala pa silang napapatay dahil wala pa nga naman silang nakakalaban. At itong si Daido Hagane nga ay wala pa man lamang nakukuhang isang tunay na katana sword. And itong si Mio Rokujoshi naman na sumisigaw ng sumo way back in chapter 194 ay obviously namang isang sumo wrestler. Nalibot niya ang buong Miyazaki District ng Sakurajima Colony in attempt in finding a sumo wrestling opponent, to the extent na lahat na lamang ng makita niya ay inaakit niya, kasama na doon ang mga estudyante, ang mga bata at maging ang isang aso. Subalit alam naman nating walang papatol sa kanya sa gusto niyang gawin dahil maging ang itsura nga niya ay katawa-tawa, or maaring katawa-tawa lang to sa modern era, since ang sumo wrestling nga ay naging isang main staple way back in the previous era, tulad na lamang ni Daido Hagane na naghahanap ng katana na maaaring isang samurai o
isang highly regarded individual back in his past life na maaring isa sa mga samurai periods. Habang nawawala na ng pag-asa itong si Miyo Rokujoshi na makahanap ng kalaban sa sumo wrestling, ay bigla siyang may narinig na salita. Sumasabing Nokota, Nokota. Ang meaning ng Nokota na ito ay isang salita na sinasabi ng isang sumo wrestling referee na nangangahulugang ang player ay nasa loob pa rin ng circle. Kaya walang ano pa man at biglang nag-trespass ng bahay itong si Miyo Rokujoshi. And makikita natin sa loob ng bahay na ito na may isang matandang lola na naglalaro ng video games. Subalit hindi naman alam nitong si Miyo Rokujoshi na isang video game ang nilalaro ng lola. Bagkus akala niya ito ay isang tunay na pangyayari na ine-air lamang sa television. Dahil dito ay tinanong ni Miyo Rokujoshi ang lola kung saan daw nagte-take place ang pangyayaring ito. At sinabi naman ng lola na ito daw ay nangyayari sa Ryogoku. Biglang nabuhay ng loob itong si Miyo Rokujoshi at biglang nagkaroon ng desisyon at nag-set sail upang pumunta sa Ryogoku. Without even knowing na wala naman talagang sumo wrestling na nagaganap ngayon maging sa lugar na yon. It's just that ang labanan na tinetake place ng video game ay sa Ryogoku at hindi naman talaga main staple na ang sumo wrestling at this modern era. But still, as a professional wrestler nga naman na mahal at passion ng pagiging sumo wrestler, ay ipinagpatuloy pa rin nitong si Miyo Rokujoshi ang paglalakbay papunta sa Ryogoku. However, unluckily, isang nakakatawang pangyayari, walang sense of direction itong si Miyo Rokujoshi at nagkamali siya ng direksyon na kanyang tinatahak. Kaya instead na pumunta siya sa Ryogoku, ay napunta siya sa kabilang direksyon. Or it might have been due to time din nga, kaya nagkamali siya ng location na pinuntahan dahil nasabi nga dito sa pangapanels na ito na way back then ay hindi pa pinapangalanan ng Eastern Capital ang Tokyo. Makikita natin ang karakter ni Takaba Fumihiko na isang komedyante dito kay Miyo Rokujoshi. Subalit hindi pa natin alam kung ano talaga ang kanyang mga abilidad. Maaring isang open karakter din siya na gumagamit ng komedya upang makipaglaban o isang napakalakas na sorcerer na hindi nga lamang gaanong maka-adapt pa sa modern era. The next panel ay babalik na tayo sa scene na kung saan ay nandun ang 4 na calling game player. Amidst the confusion at nagtatanong pa nga itong si Kamo Noritoshi kung sino nga ang dalawang karakter na ito na nag-emerge, hindi naman pinansin itong si Naoya kung ano nga nangyayari ngayon, bagkus ay biglang nag-launch ng isang atake gamit ang kanyang flesh strand habang nadidistract itong si Kamo Noritoshi, and at this moment ay nagbalik na nga itong si Maki Zenin sa scene at pinutol ang flesh strand nitong si Naoya bago lumapat ang kanyang kamay papunta kay Kamo Noritoshi. Bagamat putol na ang flesh strand ngayon nitong si Naoya ay hindi siya natakot at sinabi niya pa kay Maki Zenin na welcome back. But the thing is, hindi pa man lamang umaabot ng 3 minutes ang recovery ni Maki Zenin. So it means na hindi pa siya fully recovered at ang pangyayari na kung saan ay nagbabay time itong si Kamo Noritoshi against kay Naoya ay isang napakaliit na amount of time pa lamang. Kahit na pumasok na nga itong si Maki Zenin sa gitna ng laban, ay aware pa rin itong si Kamo Noritoshi na nasa dire state pa rin si Maki at maaring damage pa rin ang kanyang mga internal organs, kaya napagdesisyonan niya na kailangan pa rin tumakas nitong si Maki at kailangan nilang itigil ang laban. But at this moment ay biglang sumigaw ng katana ng napakalakas nitong si Katanagay na si Daido. Habang sumisigaw at umiiyak pa nga ay unti-unti siyang lumapit kay Maki at hinihingi ang kanyang katana. Maki and Kamo Noritoshi naman realizing the dire situation they are in na parabang sila pa nga ang bubugbugin ng cursed spirit Naoya, nakita nila na ang panibagong variable na ito na si Daido at si Miyo ay maaring ma-change ang tide ng laban, but who knows, maaring para sa advantage or disadvantage. Subalit ngayon nga na wala na silang choice at maaring mapatay pa sila nitong si Naoya at some point, ay mas pinili nilang ibigay na lamang ang my sword nitong si Maki papunta kay Katanagay at pagtiwalaan na siya. And at the very moment na nahawakan na nitong si Daido Hagane ang my sword, ay biglang na-shock ang lahat ng calling game players na ito na nasa loob ng Sakurajima Colony dahil sa naramdaman nila ang napaka-intense na bloodlust at lethality nitong si Daido Hagane. Nasabi pa nga dito na si Daido daw ay isang incarnation of a nameless but brutally unmatched swordsman.
Among the Calling Game players, isa daw siya sa isang special case na hindi gumagamit ng cursed energy but pure swordsmanship only. Now, maaari natin siyang ihalin tulad ngayon kay Maki Zenin at kay Toji Fushiguro. However, hindi nga siya gumagamit ng cursed energy o maaaring hindi din siya gumagamit ng cursed tools. Dahil nasabi nga dito na pure swordsmanship lamang ang kanyang ginagamit sa pakikipaglaban. However, for someone nga na hindi gumagamit ng cursed energy, bakit ganito na lamang kalakas at ganito na lamang ka-shocked ang lahat ng players na alam naman nating may potensyal na maging mga vital characters sa series, at dahil nga sa presensya lamang nitong si Daido Hagane ay hindi na sila makapaniwala. And don't get me wrong, hindi pa niya dito na i-display ang kanyang skills at ang kanyang lakas. Ito pa lamang ang kanyang intense na lethality at bloodlust na nakapag-shock sa iba pang player na nasa scene ngayon. Hindi na pinatagal nitong si Daido Hagane at agad siyang nag-attempt ng isang slash papunta kay Naoya. However, luckily naiwasan ito ni Naoya dahil kahit naman anong sabihin natin, ay mayroon pa rin unmatched speed ang cursed spirit na to. Napansin din ni Daido Hagane na ang sword daw na ito ay walang cross guard at wala ring pangalan ng gumawa nito dahil hindi nga naman ito basta ginawa na lamang ng blacksmith. Ito ay isang cursed blade na nagawa gamit ang life force ni Mai Zenin. Naramdaman din niya na ito ay infused with cursed energy, habang sinasabing isa daw itong bewitched blade. Dahil sa napagtanto niya ang mga bagay-bagay na ito ay naitanong niya ngayon kay Maki Zenin kung pinipili daw ba ng katana blade na ito kung sino ang gagamit sa kanya. Nasabi din dito ni Daido Hagane na what was that just now? You weren't trying to embarrass me, were you? Na para bang kinakausap pa siya ngayon o para bang nag-i-initiate pa ng conversation ngayon ang may sword sa kanya. Subalit, knowing Naoya, wala siyang pakialam sa formality at agad niyang inatake itong si Daido Hagane habang siya ay distracted. Sa sobrang lakas ng ataking binitawan nitong si Naoya ay nasira ang isang napakalaking parte ng structure sa tabi nitong si Daido. At ang pinaka-nakakabilib sa lahat, tinanong nitong si Daido Hagane itong si Maki Zenin kung mayroon bang isang nilalang o spirit na nasa paligid. Dahil hindi pala nakakakita ng cursed spirit itong si Daido Hagane dahil nga wala naman siyang cursed energy. Hindi natin masasabi kung si Daido Hagane ba ay isang heavenly restricted na sorcerer tulad na lamang ni Maki Zenin at ni Toji Fushiguro. However, may malaking chance na ganun nga. At nakakatuwa lamang dahil nasabi nga nitong si Daido Hagane na hindi nga daw niya nakikita ang cursed spirit. Subalit, nasabi din niya na kung nakikita mo daw ang lahat ng bagay na nasa paligid nito kahit na hindi mo nakikita ang mismong cursed spirit, ay para bang nakikita mo na din ito. Maaring maihalin tulad natin siya kay Toji na hindi din actually nakakakita ng cursed spirit clearly. Dahil nasabi nga earlier on in the story na gumagamit lamang itong si Toji Fushiguro ng kanyang 5 senses upang malocate at ma-sense ang mga kinaroroonan at kung nasaan ang cursed spirit. At maaaring gamit nga ang high-end 5 senses niyang ito ay nakukuha niya ang glimpse ng kung ano ba talaga ang cursed spirit at ang kanyang specific location. But sa pagbabalik nga natin sa pagtalakay ng chapter, as you can see, gamit lamang isang slash ay nahati nitong si Daido ang katawan ng cursed spirit Naoya na hindi man lamang ma-achieve ng dalawang malakas na sorcerer na si Maki Zenin at si Kamo Noritoshi, na maging pati nga ang cursed spirit Naoya ay hindi makapaniwala at hindi ma-imagine kung ano ba ang meron sa Daido Hagane na ito. At kung babasahin nyo pang mabuti ang bawat panels, makikita nyo na ang slash na ginawa ni Daido Hagane ay isang single-handed slash pa lamang, meaning halos kalahati pa lamang ito ng kanyang strength. Kaya wag na kayong magtaka kung sa susunod na slash na gamitin niya ang kanyang dalawang kamay ay kaya niya ng patayin ng cursed spirit Naoya. At it seems na hindi pa nga man lamang ginagamit nitong si Daido Hagane ang kanyang full extent at sinasabing now, let's start from the beginning. Nagulat ng lubos itong si Maki Zenin dahil nga naman sa tinagal-tagal na ginagamit niya ang My Sword ay hindi pa niya nararating ang ganitong extent considering nga na may heavenly restriction pa siya na dapat ay mas mataas ang physical capabilities niya compared kay Daido Hagane. Nang dahil dito ay nag-doubt na naman itong si Maki Zenin sa kung ano ba talaga ang kulang sa kanyang pagkatao
na i-insert pa dito ang isa sa napakalaking hype ngayon sa chapter 195 ng Jujutsu Kaisen, ang undead na version ni Toji Fushiguro, habang sinasabi ni Maki na, "What is the difference between me and him?" Dahil nga na-confirmed na si Maki Zenin ay unti-unting hinahabol ang pagkatao ngayon ni Toji Fushiguro o ang kanyang lakas. Nang dahil sa isang napakasimpleng panel na ito ni Toji Fushiguro ay na-hype ang napakaraming Jujutsu Kaisen fans sa chapter 195 at maging sa susunod pang mga chapter ng dahil sa pangyayaring ito. The next panel ay may makikita tayong para bang isang rope na binubuo nitong si Miyo Rokujoshi sa likod ni Maki Zenin. At dito nga ay na-realize na ni Maki Zenin na ang rope na ito ay bumubuo ng isang simple domain. And it seems marunong gumamit ng isang simple domain itong si Miyo Rokujoshi. At hindi natin alam kung ano ba talaga ang purpose ng pag-launch niya ngayon ng simple domain. Maaring ginamit niya ang simple domain na ito upang mag-attempt ng isang laban dito kay Maki Zenin. Maaring inaakala niya na ang nangyayaring laban ngayon sa gitna ng Sakurajima Colony ay isang simpleng sumo fight lamang. Hindi niya alam na ang nangyayaring ito ay isang fight to death na ginawa ni Kenjaku na tinatawag na Culling Games. And as you know nga, ang simple domain ay mostly used o ginagamit upang i-counter ang sure hit effect ng mga domain expansion. However, ang bagay na yon ay kadalasang ginagamit lamang sa modern era. Tulad nga ng sabi ni Tengen, ang karamihan sa mga ancient type ng simple domain at domain expansion ay hindi nagkakaroon ng sure hit or sure kill effect. More likely, ginagamit nila ang simple domains or domain expansions upang makontrol ang flow ng laban. Tulad na lamang ng domain expansion nitong si Higuruma. Maaring ang domain expansion na ito nitong si Miyo Rokujoshi ay ginagamit niya upang mapunta sa favor niya ang laban. Maaring pag pumasok itong si Maki Zenin sa loob ng kanyang simple domain, ay mapilitan siyang mag-abide ng rules at mapilitang lumaban ng isang sumo wrestle fight dito kay Miyo Rokujoshi. At dito na nagtatapos ang chapter 195 ng Jujutsu Kaisen habang sinasabi nitong si Miyo Rokujoshi na Hakkeoi, na isang bagay na sinasabi ng isang sumo wrestle referee para simulan ang isang sumo wrestling battle. Alam kong bitin na naman kayo sa chapter na ito since hindi nga natuloy na naman at natapos ang laban. Subalit kailangan na nating masanay dahil alam nyo naman na hindi agad ganon kabilis natatapos ang mga laban sa Jujutsu Kaisen. But nonetheless, isang napakagandang chapter na naman sa pag-appear nitong si Miyo Rokujoshi na gumagamit ng isang simple domain. Si Daido Hagane na isang napakalakas at talented na swordsman na kayang i-wield nga maging ang Mai Sword. At naikumpara na din nga itong si Toji Fushiguro sa kanya. Hindi natin alam kung magiging kalaban ba o kampe ang dalawang ito. Sa nakikita ko ngayon, maaring itong si Daido Hagane ay maging isang coach nitong si Maki Zenin dahil nga mas talented at mas honed na ang skills and experience nitong si Daido Hagane kung ikukumpara kay Maki Zenin. At makikita din natin na para bang kaya niyang kausapin si Mai sa loob ng kanyang Mai Sword. Kaya naman maging itong si Maki Zenin ay nagtataka kung bakit may certain features na hindi niya kayang gamitin subalit na-access nitong si Daido. We can foresee from it na maaring after ng laban na ito sa Sakurajima Colony ay maging master nitong si Maki Zenin itong si Daido Hagane. Who knows, maaring after ng magiging training nitong si Maki Zenin ay mai-exceed pa niya ang kanyang skills maging kay Toji Fushiguro. What do you know guys? Be sure to put your ideas sa comment section. Kung nagustuhan mo ang ating chapter review ay siguraduhin mo nang nakalike, nakasubscribe at na-ring mo na ang bell button upang palagi kang notified tuwing magkakaroon tayo ng mga bagong chapter release reviews. Muli, ito si Updated Weeb. I'll see you on the next one.